Okay, ito pag-usapan natin si Mr. Contempt. Banat Bay at Ka Eric pagsasamahin sa kulungan. O sige, pakinggan natin to. In violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celis. So move, Mr. Chairman. Ayun. Any second? Una Any si Ka objection? There Eric. being none, At motion's partner carried. Ka Eric. At lastly, Mr. Chairman, for all those, for the three, the last one is for Miss Lorraine Marita Blanc Badoy Partosa. Oh, yun. We have a letter addressed to this committee with the Kakaibang tao to, no? Kung merong tore na tagahuli at taga-kidnap, na magtagahuli ng illegal, eto naman si si Paduano taga-contempt, ha? O sige, magtawa kayo, magpakasaya kayo habang nakaupo si BBM at saka si Tambaloslos. Sige, enjoy. regards to the subpoena ad certificandum that was issued to Miss Badoy. She's now in Hong Kong, and attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, I respectfully move that once again, may we ask the Bureau of Immigration to the travel records of Miss Badoy. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, Mr. Chairman, may I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Ayan, ikukulong na. Any objection? Ikukulong na. Si Badoy tsaka si Ka Eric, baka pag-uwi dito, dadamputin na. Ganun yan. Isa-citing contempt na kasi hindi raw sumipot at walang excuse. Kailangan mag-excuse letter kayo dyan sa mga principal na yan. Ha? There being none, motion's carried. Now, in the case of Ms. Mary Jane Kiambao-Reyes, Mr. Chairman, we have received a copy of her letter. Is now abroad, and for the record, she was present last hearing, Mr. Chairman. And with this, Mr. Chairman, he was just invited into today's hearing, and I think the content of this her excuse letter is valid. So, may might as well invite Ms. Mary Jane Kiambao-Reyes for the next hearing, Mr. Chairman. May excuse siguro dahil nag-sorry to si MJ at saka nag-iyak-iyak. No? So, naunawaan na rin siguro. Nagkaroon ng konting puso to mga to. Pero pinapatawag pa rin. Next hearing. So, ibig sabihin, may hearing pa. Ha? Hindi talaga titigil to. Hindi titigil ito mga ito hanggat agatasan nila yung grandstanding na hearing na yan until such time na wala na sila, hindi na sila congressman. O after matapos na yung 19th Congress. Now, in the case of Mr. Aaron Peña, he was also present in the last hearing, but now he sent us a letter, reply to the invitation to today's hearing. Nasa Davao po siya ngayon, tapos may event. No? So, since he was present last hearing, once again, Mr. Chairman, we will just invite Mr. Aaron Peña in the next hearing. Now, Nasa in Davao, the case of ulit Mr. Ernesto Abines Jr. and Mr. Elmer Hugalbot, that was issued the subpoena last hearing. We have received a copy, a reply letter coming from both Mr. Abines and Mr. Hugalbot. And again, the reason why they're not present in this hearing is all about their financial capacity. Si Abines saka si Hugalbot ba yun? Financial problem. Kaya hindi maka-attend. Tingnan natin gagawin ni Paduano. In attending this hearing. That's why, Mr. Chairman, I respectfully move that we will once again issue the subpoena ad certificandum to both Ernesto Abines and Mr. Elmer Hugalbot, and for this committee to address the issues of financial capacity of Mr. Abines and Hugalbot. Yun. Sasagutin. Oo. Sasagutin yung kanilang financial needs. So, siguro yung eroplano, ayan. Siguro,
tayo na pong kumuha ng ticket. So that Ayan, oo. Eh, ako nasa US ako, ha? Kung sakali ako ipapatawag, financial ano rin, difficulties, no? Oh, papatawag niyo ako, nasa US ako. At saka ano, business class, first class po kasi nasusuka ako pagka sa economy. Kasi dikit-dikit doon, tsaka nasa likuran. So gusto ko nasa harapan, kaya business class, ha? Maliwanag yan. Okay? Ayoko ng budget airlines. Hindi. Joke lang. Mamaya magagalit na naman si Paduano. Ano, mga arte-arte mo? Ano, arte-arte mo? Gusto mo? Kaganyan-ganyan na naman yan. Joke lang yan, ha? Baka man lalaki yung mata mo para kang nakatira ng cocaine. the next hearing will be present. Is Now, that a motion? yes, Mr. Chen. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, lastly, Mr. Chairman, once again, we'll just issue for all those unserved subpoena to Ms. Catherine Binag, Ms. Claire Contreras, Mr. Lord Byron Cristobal. Nadali. Oo. Oo, kasama ata si Cathy tsaka si Banat Bay. Oo, Byron Cristobal, Lord Byron Cristobal. Oh. Jeffrey Cruz, Alex Distor, Mr. Edwin Hamora, Mr. Julius Milanose Mawe, Mr. Joe Smith Medina, Mr. Cyrus Preglo, Ms. Maricar Serrano, and Mr. Kester Ramon Jan Balibalos-Tan, for once again serve the subpoena ad testificandum because this is still unserved, and for the COMSEC to coordinate with the SAA and SAA to coordinate with the government agency specialist. So, hindi pa nasi-serve. Parang ngayon ang aking pagkakaunawa, hindi pa nasi-serve ng yung kanilang subpoena. So, i-serve ulit, no? Pero delikado dito dahil alam naman natin, yung problema sa SMNI ay nagsimula kay Ka Eric. Hindi natin sinisisi si Ka Eric, pero ibig sabihin, una pa lang, ginamit na si Ka Eric para pag-initan nitong mga to. Oh, baka, at saka to si Banat Bay, alam naman natin, ito'y dinimanda ng mga bata ni Tamba. No? So, kung hindi ako nagkakamali, 7 na po ang demanda nito, no? Puro sa mga bata ni Tamba. Una si Saldico, tapos si Trillanes, tapos si Sam Versosa, no? So puro mga ano yan, mga tropang buhaya yang mga yan. No? So hindi mapakulong kasi mahina Mahina ang ebidensya, no? So alam ko mahina ang ebidensya, no? Pero syempre pag diyan sa contempt, kailangan pag binura ka nila, magso-sorry ka. Yan ang gusto niyan. Pagka sinabing ganito, ganyan. Pag hindi, contempt ka. O talagang baka mamaya pagsamahin pa sa kulungan itong si Ka Eric. O parehas kayong taga SMNI, Ka Eric, Banat Bay. O parehas kayong laging bumubula ang bibig, lagi kayong galit. O ngayon lagi nyo kaming mainit kayo sa mga komunista. Aroy, naku, aroy. Nako, delikado. Baka pagsamahin tong dalawa sa kulungan. The PNP for this subpoena ad testificandum for all those mentioned names to be served for the next hearing, Mr. Chairman. So move. Any objection? There being none, the motion's carried. Ayan. Ipaliwanag lang natin konti dito. No? Siguro nabalitaan nyo na, hindi ko na ipapakita yung video, na si BP Sara ay nasa Pilipinas na. Okay? Bagamat ang kanyang tatay ay nandoon pa rin, umuwi si BP Sara dito. No? Baka naman ang nasa isip, ako in my opinion lang, nasa isip ni BP Sara na just in case, di ba alam naman natin, spare tire ang Vice President Spare tire. Just in case lang nasa ospital at may sakit si BBM. Halimbawa, hindi tayo nagbibintang. Halimbawa lang, tapos biglang namatay. Napaka-importante na nandito si BP Sara. Kasi kailangan niya manumpa agad. Isipin mo, kung si BP Sara ay baka nasa Hague at namatay si Marcos, baka magkaroon ng constitutional crisis. Mababakante yung lugar Tapos, hindi siya makauwi agad. O, di ba? Baka mamaya, merong mga abuso or
nananamantala sa posisyon, harangin yung pag-uwi ni VP Sara. That is possible. Cancelin mo lang passport nun. Paano uuwi yun? Di ba? O, wag mo nang pauwiin niya si VP Sara. For the meantime, gawa tayo ng issue rito. Halimbawa lang ito I'm just thinking out loud, no? Namatay si Marcos. So, gawa tayo issue rito. Tapos, kuhanin na natin yung posisyon. Kasi for the meantime, hindi naman nila aminin, hindi makauwi si VP Sara. Diba? Kaya it's very important din, kaya nga nabanggit ni VP Sara noon hindi sila pwede magsama-sama sa isang lugar nitong sina Marcos. Bakit? Kasi siya yung parang survivor. Anong tawag niya doon? Destined survivor ba yun? Basta hindi ko maalala yung binanggit niya. But ibig sabihin, pag sakali naman binomba or namatay si Marcos, may nangyaring masama, nagkasakit. Merong papalit agad. Kapag hindi nakapalit, delikado po yan. Lalong-lalo na sa gobyerno medyo mapang-abuso. Sa gobyerno medyo meron talagang gustong umepal. Doon sa gobyerno na sa tingin mo ay talagang gustong maging presidente o prime minister na pero wala namang karapatan dahil ayaw ng taong bayan at wala namang mandato at alam nilang hindi sila makakakuha ng boto na sa taong bayan, sasamantalahin ng sitwasyon at before we know it, kakampi niya na yung mga congressman, mamaya, baka presidente na yan o baka mamaya, gawing prime minister. Wala po tayong pinagbibintangan, hindi po natin sinasabing may sakit si Marcos, but ang pinapakita natin dito, yung possibility, yung importance na pag may nangyari kay Marcos, makasumpa agad si VP Sara. That is very important. Ngayon, hindi ko alam kung yun ang nasa isip ni VP Sara, but it's only my opinion kasi isipin mo yung tatay mo nakakulong doon. Kahit ba anong problema, naiintindihan ko anong problema ng bansa, no? Hindi naman ganun kaano ang vice president, di ba? Pwede niyang asikasuhin muna yung tatay niya, wala namang mangyayari. Anyway, yung trabaho naman ni VP Sara dito sa Pilipinas, hindi na rin naman pinapakinggan ng gobyerno. So, hindi naman ganun kabigat. Kahit naman anong sabihin ni VP Sara, hindi na siya pinapakinggan So, sa madaling salita, walang input. Di ba? Hindi ganun kabigat. So, kung ako titingin, mas importanteng nandun siya sa tatay niya na nangangailangan ng presensya ng mga taong mahal. Siyempre, pag nakakulong ka, yan ang yung makikita mo yung mga taong mahal mo. Yan ang magpapalakas sa'yo. Dahil yung kulungan na yan, minsan iniipit nila ang tao para ma-break. Minsan ang tao matapang just like PRRD or Pastor Kibuloy. Kaya yung kinukulong just to break them. Tapos sumunod na doon sa gusto ng gobyerno na ilaglag ang mga Duterte. O ilaglag na ang patuloy na pag-asam ng susunod na presidency sa 2028. Posibleng ganon, di ba? So bitawan na nila yun. Kasi binibreak sila nang sa gano'n, mangako sila na, hindi, wala na, tapos na, okay na sa inyo na yan. Posibleng ganon, no? Ang nakakapag-ano dyan, yung andyan yung pamilya mo. And yet, umuwi si VP Sara. Ako talaga, iba ang tingin ko rito. Baka naman may nakikita si VP Sara na hindi natin nakikita. No? Or just simply ginagawa niya yung kanyang trabaho na kung may mangyari kay Marcos, at least andyan siya.